Samantala, kasunod ng paglagda ng Pangulo sa 2026 General Appropriations Act, kung saan isa sa pinakamalaking nalaan na pondo ang sektor ng agrikultura, iba't ibang hakbang ang isinasagawa ng mga ahensya para maging mas bukas sa Pilipino ang mga proyekto at aktibidad. At si Kate Renya, una sa balita, live. Yes, Kate? Zay, nakatakda ng ilunsad sa Pebrero ang Farm to Market Road Watch Portal ng Department of Agriculture, katuwang ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, alinsunod sa kanilang advokasya na maging transparent at accountable sa publiko. Sa implementasyon ng website o portal, makikita dito ang kabuoang bilang ng farm-to-market road projects na nakumpleto at nasa proseso pa ng pagsasaayos mula 2021 hanggang 2025 at isasama na rin ang taong 2026. Ayon kay BAFE Director Engineer Christy Polido, magkakaroon ng access ang publiko, civil society organizations at mga stakeholders sa real-time process ng bawat infrastruktura at kaukulang pondo na nakalaan. So nakalagay po dyan magkano ang pondo ho natin, kailan nagsimula ito, sino ang contractor natin. So everything, ito ba ay ilang percent ng accomplishment natin, na-validate po tayo. So lahat po ng mga features niyan ay ma-access po natin. Ayon sa 2026 General Appropriations Act, nilaanan ng higit 33 billion pesos ang Farm to Market Road Project ng Department of Agriculture. Kaya't ayon sa kagawaran, may standard silang susundin sa pag-implementa ng Farm to Market Road ngayong 2026. Merong strategy na gagawin. So, uunahin yung mga shovel-ready na mga projects. Pag sinabi mong shovel-ready, kumpleto na design, wala nang problema sa right-of-way, ibibid na lang yan, i-implement. And then, nagkaroon na rin ng standardization ng cost parameters. And then, meron na ring iba-ibang flexibility sa design. Depende sa topography, depende sa area. Ito ngayon, depending doon sa location talaga, geographic condition, magkakaroon ng flexibility sa design and of course, implementation. Kasama rin sa portal ang pagla-livestream ng proseso ng bidding at asahan na maaaring magsimula ang procurement sa unang quarter ng taon. Magsisimula na ho tayo mag-survey yung mga kakayanin ng Department of Agriculture. Magsisimula na tayo survey, gagawa na po tayo ng program of work. So we are expecting by first quarter of this year, mga March, we could start already the procurement. After the preparation of technical documents, procurement na po tayo using our governing procurement law kung gagamitin po natin. Binigyan din ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na makikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya, partikular ang Department of Public Works and Highways para maiwasan ang mga naka-blacklist na kumpanya na kabilang sa may maanumalyang flood control projects. We will be coordinating with relevant offices kagaya ng GPPB, ng DPWH, then of course for all those blacklisted firms na experience nila, we will be requesting copies para maiwasan din namin na mag-award to those blacklisted firms. Ayon sa opisyal, maaaring ipaabot sa tanggapan sa pamamagitan ng FMR Watch Portal ang kanilang reklamo sa mapapansin nilang ilang infrastrukturang pang-agrikultura na mayroong problema sa pag-implementa. Nung huli kami nag-meeting ni Secretary, he would want na within 24 hours na merong complaint, mapuntahan agad ng ating mga RAED o ng ating mga kasamahan sa DA, kasama LGU kung sakali, para ma-actionan kung merong mga complaints. Zay, kaugnay naman sa nararanasang pag-alboruto ng Bulkang Mayon at Bulkang Kanlaon, ibinahagi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakahanda ang kanilang Quick Response Fund para sa mga kababayang magsasaka at may sakahan na maaaring maapektuhan ng sakuna. At yan mo ng update na uuna sa mga balitang totoo at laging bago. Kate Renya, alauna sa balita, Congress TV.